Nang mapansin ni John na wala ang cellphone sa bulsa, ay agad siyang bumalik sa opisina. Subalit hindi kaagad siya tumuloy sa loob dahil nakita niya si Amy na nakaupo sa harapan ng lamesa niya habang hawak ang larawan ng mga magulang niya. Hindi siya nito napansin, kaya naman dahan-dahan siyang umatras at tahimik na pinagmasdan nito habang nakakubli sa pinto. Nakita niya kung paano masuyong hinaplos ng asawa ang larawan ng kanyang mga magulang. Naantig ang puso niya nang masuyo nitong kausapin ng larawan na tila ba kaharap talaga nito ang kanyang mga magulang. Tahimik na pinanood niya ang asawa hanggang sa masuyo nitong ibinalik ang photo frame. Akala niya ay tatayo na ito, subalit napakunot ang noo niya nang magsimulang buksan ni Amy ang drawer niya. Nakita niya nang kuhain doon ni Amy ang pakay niyang cellphone. Nakita niya rin ang damputin nito ang telepono sa ibabaw ng desk niya. Alam niyang tatawag ito sa ibaba, subalit hindi nagawang mag-dial ni Amy. Tila ba natulala lang ito at nanatiling nakatitig sa nakabukas na drawer. Bigla niyang naalala na naroon pala niya inilagay ang larawan nila ni Veronica na dati ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa niya, katabi ng litrato ng kanyang mga magulang. Matagal na niya itong binabalak itapon, subalit lagi niya iyong nakakalimutan. Napailaliman na nga iyon ng iba pang mga nakalagay sa loob ng drawer. Kahapon lamang niya iyon nakita ulit nang ayusin niya ang loob ng drawer. Inilagay niya iyon sa ibabaw at balak niya sanang itapon na iyon pag uwi niya sa labas ng opisina. Ayaw niya rin naman na may iba pang empleyado na may makakita niyon. Subalit hindi na siya nakabalik kahapon sa opisina niya dahil inabot na ng gabi ang meeting niya sa isang kliyente nila dahil nagyaya itong magpunta sa isang resto bar. Hindi naman niya iyon natanggihan kaya ginabi na siya. Desidido na siyang itapon niyon ngayong araw. Kaya naman ilalagay niya sa ibabaw niyon ang cellphone niya para kapag kinuha niya ang cellphone niya ay makita niya iyon at maalalang itapon. Kaya lamang ay pati ang cellphone niya ay nakaligtaan niya at ngayon nga ay nakita na ni Amy ang larawan. Alam niyang wala siyang dapat ika-guilty pero iyon ang nararamdaman niya. Lalo na nang makita niyang rumihistro ang sakit sa mukha ng kanyang asawa. Nahihiwagaan na siya sa kanyang sarili. Alam niya sa sarili niya na galit siya sa asawa. Ang hindi niya maintindihan ay ang kakaibang emosyon na paminsan-minsan ay lumulukob sa kanya kapag nagkakaharap silang mag-asawa. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit nagkakaganoon siya. Tahimik na isinara ni John ang pinto at pagkatapos ay malakas iyong binuksan. Sapat para marinig ng mga nasa loob na may dumating. Hindi naman siya nabigo dahil nag-angat ng tiyan si Amy. "I left my phone," sabi niya rito nang nasa loob na siya. Oo nga, itatawag ko na nga sana sa guard eh. Buti na lang binalikan mo." Narinig niya ang bahagyang inig sa boses nito. Tumayo ito upang iabot ang cellphone sa kanya. Nang maglakad ito palapit sa kanya, ay napansin niyang hindi diretso ang lakad nito. Tila nanginginig ang tuhod. Kaya naman naglakad na rin siya palapit sa babae para salubungin na ito. "What are you still doing here?" tanong niya nang makuha na dito ang cellphone. Ano kasi, medyo nahilo ako kaya hindi ako nakalabas kaagad. Umupo lang ako saglit para makapagpahinga. Tapos napansin ko nga na naiwan mo yung cellphone mo." Alam niyang nagdadahilan lamang ito. Napansin niyang tila nanghihina pa rin ito. "You should go and see a doctor kung hindi maganda ang pakiramdam mo," sabi niya rito. Hindi niya napansin subalit lumabas sa tono ng boses niya ang kaunting pag-aalala na naramdaman niya nang mapansin na tila nanghihina ito. Gustong bawiin ni John ang huling sinabi nang lumabas iyon sa bibig niya. "Kulang lang siguro sa tulog," sagot nito sa kanya. Magkasabay na silang lumabas ng kanyang opisina. Mabagal ang lakad ng kanyang asawa. Nanghihina siguro talaga ito. Pinigilan niya ang nararamdamang urge na alalayan ito. Sinabayan niya na lang itong maglakad kahit na dapat ay magmamadali siya. Gusto niyang magalit sa sarili dahil hindi naman dapat ganoon ang nararamdaman niya. Malapit na sila sa opisina ng babae nang matanaw nila ang bagong marketing head na si Jeffrey. Kinawayan sila nito. Gumanti ng kaway ang kanyang asawa habang nakangiti sa kaibigan na papalapit sa kanila. "Jeffrey," sabi ng asawa niya nang tuluyan ang makalapit si Jeffrey sa kanila. "Do you need anything?" "Actually, iayayain ko sana kayong mag-lunch. Alam niyo naman na wala pa akong kakilala rito. Awkward naman kumain mag-isa. Ayokong isipin niyo na
Masyado akong on time sa break time. Kaya lang ay hindi ako makapagtrabaho ng gutom. Iyan ang weakness ko eh. Natatawang sabi nito. Medyo kakamot-kamot pa sa ulo. Bahagyang natawa naman ang kanyang asawa sa sinabi nito. Nangunot ang kanyang noo dahil sa paningin niya ay parang nagpapakyut ito sa asawa niya. Ano ka ba? You should eat when it's your break time. Walang problema dun. Ayokong nagugutom ang mga empleyado namin. Sugot ni Ame rito. Tamang-tama, nagugutom na rin ako. Sabay na tayong mag-lunch? How about you, Mr. Bermudez? Baling ni Jeffrey sa kanya. I'm okay. I should leave for a meeting. Sagot niya rito. Ganon ba? Tanging nasabi nito. Tango lamang ang sagot niya. Binalingan niya si Ami. Mauna na ako. Sabi niya sa asawa. Oh, okay, ingat. Sagot ng asawa. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ni John. Wala sa loob na hinaplos sa braso si Ami na para bang nagpapaalam siya rito. Maging ang asawa ay tila nagulat sa iginawi niya. Huli na para bawiin pa niya ang nagawa. Nagsawalang kibo siyang tumalikod at iniwan na ang dalawa. I'm just doing my part. Bulong niya sa kanyang sarili. Sumusunod lang ako sa napag-usapan namin. Tukoy na dyan sa pakiusap ni Ami na maging civil siya rito kapag may kaharap silang ibang tao. Hindi siya gumamit ng elevator nang makita niya na maraming tao sa harap niyon. Naghagdan na lamang siya pababa sa lobby. Let's go? Pukaw ni Jeffrey kay Ami. Ha? Oo, tara. Sabi niya nang makabawi. Hindi niya inaasahan ang gesture ng asawa bago sila iwan ito. Iyon ang unang beses na nagpakita ng affection ng asawa sa kanya. Nananaginip lang ba siya? O talagang nakaramdam siya ng pagsuyo sa ginawang paghaplos ng asawa sa braso niya? Masyado na ba siyang desperada sa affection nito? Kaya kung ano-ano nang nai-imagine niya. Magaan lang ang ginawang paghaplos nito. Halos 1 segundo lang ata yun. Pero nakaramdam siya ng pagsuyo sa haplos na iyon. Imahinasyon niya man o hindi, napaganda niyon ang araw niya. Bahagyang napawi ang nararamdaman niyang kirot nang makita niyang nakatalon larawan sa drawer ng asawa. Pakiramdam niya ay nagkaroon ng kaunting-kaunting improvement ang pakikitungo ng asawa sa kanya. Lalong lumakas ang loob ni Ami at lalong nadagdagan ang pag-asa niya. Sa kantin tayo? Tanong ni Jeffrey sa kanya. It's your first day. I'll treat you something good. Nakangiting sagot niya rito. Aba, hindi ako tatanggi riyan. Ginanahan namang sabi ni Jeffrey. Maluwang ang ngiti niya habang naglalakad sila ng kaibigan palabas ng pabrika. She is in a really good mood at pakiwari niya ay walang makakasira ng araw niya. Tinatawagan ni Ami ang ama, subalit hindi ito sumasagot. Every weekend ay dinadalaw niya ito. Subalit itong nagdaang Sunday ay hindi siya nito pinapunta. Ang sabi nito ay mag-golf ito kasama ng isa sa mga kaibigan nito. Hindi niya na itanong kung sino ang kasama nito dahil tila nagmamadali ito at tinapos kaagad nito ang tawag nang huling makausap niya ito. Kahit hindi sila araw-araw nagkikita ng ama, ay araw-araw naman silang nag-uusap. Tuwing umaga ay tinatawagan niya ito bago siya pumasok sa trabaho. O kung hindi naman sila nakapag-usap ng umaga, ay sisiguraduhin niyang makakapag-usap sila ng tanghali. Muli niyang tinawagan ulit ang ama. Nang matapos ang ring, subalit hindi pa rin ito sumasagot. Lumabas siya sa sala at gamit ang telepono doon, ay numero naman sa bahay nila ang i-denial niya. Ilang ring lang at may sumagot na agad roon. Hello? Nabosesa niya ang mayordoma nila. Hello Nanay Trining, ang daddy, tulog pa ho? Tanong kaagad niya. Ami! Nasense siya ang galak sa boses nito nang mabosesan siya. Matagal nang naninilbihan ang matanda sa pamilya nila. Ito ang nag-alaga sa kanya noong maliit pa siya, kaya naman malapit siya rito. Isa ito sa mga nalungkot nang umalis siya para lumipat na sa bahay ni John. Naku, tulog pa ata. Baka napagod kahapon. Bakit ho? Anong oras po ba siya nakauwi kahapon? Tanong niya. Naku, gabi na. Mag-aalas 10 na yata yun. Sagot naman ito sa kabilang linya. Napakunot ang noo niya sa pagtataka. Hindi yun ang nakagawian na uwi ng daddy niya kapag nag-golf ito. Madalas ay alas 6 ay nakakauwi na ito o mas maaga pa. Kaya naman nagtataka siya kung bakit inabot ng ganoong oras ang ama sa paglalaro ng golf. Bakit ho ginabi na siya? Hindi niya mapigilang itanong. Napasarap siguro sa paglalaro.
Matagal-tagal na rin kasi mula nung huling mag-golf si Sir. Ganoon ba? Nanay training kapag nagising si Dad. Pakisabi naman ho na tawagan ako ha? Bilin niya. Oo, sige, sasabihan ko. Sabi ng mayordoma sa kabilang linya. Sige Nay, salamat po. Walang anuman, mag-iingat ka lagi ineng ha? Bilin pa nito. Kayo din po yan, aalagaan niyo po ang daddy ha? Oo naman, ikaw din alagaan mo ang sarili mo. Opo, sige na po, maghahanda na po ako sa pagpasok. Sige ineng. Ibinaba na niya ang telepono. Pumasok na si Ami sa kwarto. Tamang-tama namang tapos na ring maligo si John. Akma na nitong aalisin ang suot na bathrobe nang makita siya nitong biglang pumasok. Agad na ibinalik nitong muli ang pagkakatali ng roba. Siya naman ay parang napahiya ng bahagyang masinip ang nasa loob niyon. Hindi pa niya nakitang walang suot ang asawa dahil nga wala pa namang nangyayari sa kanila magmula nang ikasal sila. Kapag nagbibihis ito ay sinasadya niyang lumabas o di kaya naman ay pumasok sa banyo para may privacy ito. Ganoon din naman ang ginagawa ng lalaki. Kaya ang hindi sadyang pagkasilip niya sa katawan ng asawa ay nagdulot ng pag-iinit sa mukha niya. Sorry, akala ko kasi hindi ka patapos maligo. Hindi rin kasi nakalak ang pinto. Hinging paumanhin ni Ami. Hindi ko na malaya ng pagpasok mo. Sagot naman ito. Maligo ka na para hindi tayo malate. Dugtong pa ni John. Yun lang at pumasok na siya sa loob ng banyo. Nakalimutan niyang naramdamang pag-aalala para sa ama. Habang naliligo ay hindi niya mapigilang maisip ang nasilip kanina. Alam niya na maganda ang katawan ni John, pero hindi pa rin niya inaasahan ang nakita. Matangkad ang lalaki, pero hindi niya akalain na mamasal pala ang mga yon. Kung hindi kasi nakaslacks ay nakajogging pants naman ito kapag nasa bahay. Guwapo ang kanyang asawa, walang duda roon. Ang mga mata nitong matalim na nababagayan ng makakapal na kilay, ang ilong na matangos at ang manipis na mga labi. Lalo pa itong gumagwapo dahil sa pangahang mukha nito na tila inukit ng isang mahusay na eskultor. Lalo patuloy naging lalaking-lalaki ang dating nito sa kanya dahil sa nakita niya kanina. Nilakasan ni Ami ang tubig ng shower at dinama ang lamig niyon na umaagos sa balat niya dahil pakiramdam niya ay nagiinit ang buong katawan niya. Akala niya ay malakas na ang loob niya at agresibo siya pagdating kay John, pero hindi pa rin pala siya handa kung sakaling may mangyari sa kanila at makita ang katawan ng asawa. Agad na rin niyang tinapos ang paliligo. Tinuyo ang katawan gamit ang bath towel at pagkatapos ay nagsuot ng bathrobe. Komportable siyang lumabas ng banyo dahil alam niyang wala na roon ang asawa. Malamang ay nasa sala na ito at hinihintay siya. Kaagad na siyang nagbihis at nagayos. Kahit naman alam niyang walang pakialam ang asawa kung ano man ang itsura niya, ay nag-effort pa rin siya para maging kaaya-aya sa paningin nito. Malay mo, mapansin na niya ako at ma-appreciate niya kung gaano ako kaganda. Mahinang bulong niya sa sarili. Nainip si John sa paghihintay sa paglabas ng asawa mula sa kwarto. Kaya naman naisipan niyang lumabas na at sa sasakyan na maghintay. Paiinitin na muna niya ang makina ng sasakyan. Pagdating niya sa kinapaparadahan ng kotse niya, ay napansin niya na medyo malikabok na ang windshield pati ang hood ng sasakyan. Binuksan niya ang trunk ng sasakyan at inilabas ang feather duster. Wala na siyang oras para hugasan ng sasakyan, kaya sa ngayon ay pupunasan na lang muna niya at ipinangako sa sarili na ipapakarwas niya na lang ito mamaya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Patapos na siya sa pag-aalis ng alikabok ng sasakyan nang mapansin niya si Ami na palabas na ng bahay. Abala na ito sa paglalak ng pintuan, kaya naman nakatalikod ito sa kanya. Kitang-kita niya ang ganda ng figura ng katawan nito sa suot na bestida na hapit sa katawan nito. Kulay beige yun at walang manggas, kaya lutang na lutang ang kaputian ng babae. Kahit hanggang kalahati ng binti ang haba niyon, ay hindi masasabi ng kahit na sino mang tumitingin sa babae na manang itong tignan, sa halip ay eleganteng tignan ng babae. Noon pa man ay maganda nang magdala ng sarili ang babae. She's a woman of confidence. Namana nito iyon sa ama. Ang totoo, tila most of her traits ay nakuha nito sa ama. Kahit ng paraan nito ng pagsasalita, na tila ba ay laging sigurado sa mga sinasabi nito. Hindi na rin ito kailangan mag-makeup ng makapal dahil natural na maganda ang mukha nito. Ang mga mata nitong bilog na nateternohan ng mahahabang pilikmata
na sa tuwing titignan siya ay tila ba laging nakikiusap sa kanya. Ang maliit subalit matangos na ilong at kahit walang lipstick ang babae, ay alam niyang mapupula ang mga lapi nito. He should know, sa pagising at pagtulog ay katabi niya ito. He may hate her, but he's still a man. He knows a beautiful woman when he sees one. At isa pa ay halos sabay na silang lumaki at nagkaisip. Nasaksihan niya kung paano ito naging isang magandang dalaga. There was even a time na na-attract siya rito. Pero bilang respeto niya sa kinikilala niyang pangalawang ama, at sa pagkakaibigan nila noon ng babae, ay itinanim niya sa utak niya na hindi pwedeng lumagpas sa pagkakaibigan ng relasyon nilang dalawa. Kaya itinuring niya ito na isang nakababatang kapatid. Kaya naman kahit panagtapat ng saloobin ng babae noon sa kanya, ay tinanggihan niya ito. Iniisip niya noon na, katulad niya, ay mawawala din ang attraction nito na nararamdaman sa kanya. Isang malaking pagkakamali. Tara! Napukaw ang atensyon ni John nang magsalita ang asawa. Hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Isang tangulang ang sinagot niya rito. Nauna nang sumakay ito habang siya naman ay ibinalik muna ang duster sa trunk bago pumwesto sa driver's seat. Habang nagdadrive ay napansin niyang kanina pa ito tingin ng tingin sa cellphone nito. Tila may hinihintay itong tawag or text, hindi niya sigurado. Nang mag-ring ang cellphone niya ay napapitlag ang babae. At tinignan ng sariling cellphone sa pag-aakalang cellphone nito ang tumutunog. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Amy na tila ba nadismaya nang makitang hindi rito ang tumutunog na cellphone. Kinansela naman niya ang tawag dahil nagmamaneho siya. At isa pa ay sa opisina nang galing ang tawag. Kung tungkol saan man ang itinatawag ng sekretarya, ay sigurado siyang makapaghihintay iyon. Pwede bang dumaan muna tayo sa bahay ni Dad bago tayo tumuloy sa opisina? Hiling nito sa kanya. I have a meeting this morning. Sagot niyang nakatutok ang paningin sa daan. Hindi na sumagot ang babae. Subalit nararamdaman niyang tila hindi pa rin ito mapakali at para bang may kung anong bumabagabag rito. Kung wala naman sana siyang maagang meeting, ay pwede niya naman itong ihatid na lang. Subalit importante ang pupuntahan niya ngayong umaga dahil ngayon na sila magko-close deal ng Korean client nila. Gusto niya sanang itanong sa babae kung anong bumabagabag dito, subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang magbukha na namang concern. Hanggang sa makarating sila sa opisina, ay hindi na ulit nagsalita ang babae. Subalit habang pababa ng sasakyan, ay tinawagan nito ang sekretarya nito. Faith, what my schedule for today? Tanong nito, nang sagutin ng sekretarya ang tawag nito. Ilang minuto rin itong nakinig. Cancel all my appointments this morning. May importante akong pupuntahan. Sabi ni Amy sa sekretarya na nagpakunot ng noo ni John. Meron ba siyang hindi alam na nangyayari sa bahay ng daddy nito o sa daddy nito mismo? Kung sa bagay, matagal na niyang isinara ang sarili niya sa ninong niya. Magmula nang ikasal sila ni Amy, ay hindi na siya muling tumuntong sa bahay nito at hindi na sila muling nag-usap at walang komunikasyon. Maliban na lang kung may kinalaman sa trabaho at yun ay sa sekretarya pa nila ipinadaraan. Hindi na rin naman siya pinilit ng ninong niya na makipag-ayos dahil isinara na rin niya ang sarili mula rito. Kung iyon ay dahil binibigyan lang siya ng panahon at distansya ng ninong niya, ay hindi siya sigurado. Sa tuwing dadalawin naman ito ni Amy, ay hindi siya sumasama. Minsan lang siyang niyaya nito pero tumanggi siya at alam naman ng babae kung bakit ayaw niyang sumama rito. Kaya magmula noon, ay hindi na siya muli pang pinilit nito. May problema ba? Hindi na rin niya napigilang itanong. Hindi, wala naman. I just wanna check on Daddy. Hindi pa kasi kami nagkita kahapon. I just missed him. Paliwanag ni Amy. Subalit mababaka sa mukha ang pag-aalala na pilit na itinatago. Okay. Tanging sagot ni John. Pero gusto pa sana niyang itanong rito kung ano ang talagang bumabagabag rito. Pero kung ayaw talagang sabihin ng babae sa kanya, ay hindi niya ito pipilitin. Nang makarating sila sa elevator, ay ang button lamang para sa lobby ang pinindot nito. I canceled all my appointments this morning. Babalik na lang ako after lunch. Sabi nito sa kanya nang magsara ang pinto ng elevator. Hindi kita mayahat. Alam ko. Putol ni Amy sa sasabihin niya. Magta-taxi na lang ako. Dugtong pa ni Amy. Hindi na siya kumibo. Nang sumapit sa lobby ang elevator, ay nilingon muna siya ng babae bago tuluyang umalis. I'll see you later. Isang tangulang ang sagot ng asawa sa kanya.
bago tuluyang magsara muli ang pinto ng elevator. Ano kaya ang nangyari sa daddy ni Amy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.